araw sa ating lahat, mga lalabs. Mayroon po akong papalakayin sa ating mga barya bilang isang coin collector na ginagamit natin sa kasalukuyan na pinapambili at umiikot sa ating sirkulasyon. 10 pesos, 10 piso na apat na piraso na iba't ibang klase na commemorative coins. Ito po yun. Apat na klase na 10 piso na commemorative coins. Ayan po. Na kasalukuyan ginagamit ng mga coin vlogger at ginagawang pagkakakitaan nila sa pamamagitan ng kanilang mga Facebook channel o YouTube, ginagamit sa panluloko na ito daw ay binibili ng mga matataas na halaga. Mataas, mahal, ibig sabihin binibili nila ng mahal. Ito po ay 10 pesos lang na nabibili natin sa ngayon na pwedeng ipambili sa tindahan. Kaya ito tatalakayin ko dahil ito pong apat na piraso ito na 10 peso na commemorative coins. Ginawa po ito ng Bangko Sentral para pag-alala sa kanilang mga kabayanihan. Ginawa po ito na commemorative coin si Andres Bonifacio, General Antonio Lona, Apolinario Mabini, at saka si Miguel Marbar. Ito po ay 10 pesos lang na ang value nito. Pero sa mga coin vlogger na ginagawa nilang puhunan nito, napakamahal nito kung bilihin nila daw, bibilhin daw nila. Sa 100% po na tao dito sa Pilipinas, 80% lang po ang nakakaalam nito na mayroon ganitong 10 piso na commemorative. Karamihan po ng tao dito sa atin hindi ito alam na may ganito. Kaya pag dumaan sa kamay nila, ang akala nila iba na o mahal na. At lalo pa nakakarinig sila ng mga napapanood nila sa social media na mga coin vlogger na binibili daw ito ng 10,000, may 5,000, may 3,000. Hindi rin sila nakakapare-parehas na presyo. Kaya naman yung mga taong may hawak nito ay umaasa na mabili nila, na mabinta nila dahil naniniwala silang mahal. Ang bawat isa po nito na ginawa ng Bangko Sentral ay 10 milyon lang ang bawat isa. Kaya kakaunti lang po ito. Tig sa 10 milyon ang bawat isa na ginawa nito. Ngayon, huwag kayo maniniwala sa mga coin vlogger na ito mahal, na bibilhin sa inyo ng mahal. Kaya maraming tao na umaasa na pag may hawak nito, nasabihin nila, sana mabinta para may pambili ako ng gamot, may pambili ako ng yero sa bahay. Dahil ang inaasahan nila, mahal talaga ito. Pero hindi nila alam, niloloko lang sila ng mga loko-lokong coin vlogger na yan. Ang dami nila.
ang dami nilang ganito. May mga babae, may mga lalaki, karamihan lalaki na gumagawa nito, na ginagawa nilang puhunan. Alam niyo po ba, ang purpose nila, kumita sila sa mga views, dumami ang kanilang followers, at saka kumita sila, sumahod sila ng mataas dahil tinatangkilik na ito ng mga tao, dahil ang akala nila nabibili ng mahal. Alam ng mga point vlogger na yan, ng mga loko-loko na yan, na hindi ito nabibili ng mahal, maliban lang kung ang ganito ay may error, talagang medyo mataas, mahal din. Pero kapag mga ordinary lang, wala, face value, pwede mong ibili yan sa tindahan hanggang sa ngayon, dahil umiikot ito sa ating sirkulasyon. Kaya mga lalabs, pag may hawak kayong ganito, ibilin nyo na, o kaya itago nyo para mayroon kayong souvenir bilang isang commemorative coins. Yan po. Saka ito pa, isa, ito din, sinasabi din nila, mahal. 50 pesos, Pope Francis. Sinasamantala din nila yan. Sabihin nila mahal. Pero hindi po yung totoo. Face value rin po ito. Gawa ng commemorative coins din po ito na 50 pesos. Ilinabas po ito ng Bangko Sentral. Muli, sa mga may hawak nito, pwede niyong ipambili. Huwag kayong maniniwala sa mga point vlogger ng mga loko-loko na yan. Sila yung kumikita sa kanilang mga ginagawang panluloko. Ang tunay na kolektor hindi bumibili ng ganito. Face value lang po ito. Ang binibili ng mga kolektor, yung mga ganito, may mga blister pack, may mga ganito pa, nakabalot pa, na hindi pa nahahawakan ng tao, hindi pa nakakalabas sa blister pack nila. Pero yung mga coin collector na mga budol, binibili nila yung mga circulated na ganito, yung mga walang ganito, mahal daw. Kaya huwag kayong maniniwala doon. Muli, marami pong salamat. Sana po malinawan kayo na may mga hawak na ganito. Huwag kayong umasa na ang mga ganito ninyo ay mabibili. Salamat po.